Binusisi na ng Komite ng Kamara ang dalawang panukalang batas na layong bumuo ng komisyon laban sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan na pinagmumula ng korupsyon. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, sinuri na ng Technical Working Group ng Committee on Government Reorganization ang mga amyendang gagawin sa House Bill 4453 at 5699 na nagtatatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Nakapaloob sa panukala na bubuuin ng 5 miyembro ang itatatag na ICAIC at hindi rin dapat incumbent government official ang kasali sa grupo ng komisyon. Kabibilangan ito ng chairperson na dapat ay retired justice ng Korte Suprema, Sandigan Bayan o Court of Appeals, engineer o architect na may hindi bababa sa 20 years ang experience sa mga proyektong infrastruktura, pampubliko man o pribado. Ganon din sa kwalifikasyon sa certified public accountant, representante mula sa academe at representative mula sa NGO. Sa ilalim pa ng panukala na pagtatatag ng ICAIC, mayroon itong jurisdiction sa pag-imbestiga sa lahat ng mga proyektong infrastruktura na nilaanan ng pondo ng national government. Kapag ito'y sangkot sa aligasyon at reklamo na may kaugnayan sa graft, corruption, malversation at plunder, dagdag din ng mambabatas sa revised version ng panukala ang ill-gotten wealth bilang pangunahing isyong pinagmumula ng katiwalian. Kasali rin dito ang sino man na may pending na investigasyon mula sa ilang ahensya ng pamahalaan. Nakasaad din na i-refer ang beripikadong reklamo at official reports sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Solicitor General, Philippine Contractors Accreditation Board at Philippine Competition Commission. Nakasaad din ang pag-i-issue ng whole departure order sa sino mang masasangkot sa maanumalyang flood control at infrastructure projects. Inirekomenda rin dito ang pagkansela ng Philippine passport ng mga iimbestigahan. Princess, nakasaad din sa Section 3 ng orihinal na panukala na maaaring simulan ng operasyon ng ICAIC sa loob ng 2 taon pagkaraang maisapasa ang batas. Mungkahi ng mga mambabatas kabilang na si Akbayan Party's Representative Chel Jokno na gawin itong napairalin o palawigin pa ang pag-iral ng komisyon hanggang December 31, 2028. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.